Isama po natin sa ating panalangin ang pasasalamat ni Stephanie Arcilia ng Music Ministry para sa kanyang kaarawan. Margie Balawag, Gingab and Marquez family, Elenita Cascasan and family, Regacho family, Palanque family, Dorado family, Wilma Domingo, Soriano family, Nora and Ryan, Rachel Rodriguez, Luciano family, Dining family, Lino family, Emma Magtagnob,
Dolores Casilag, Francisco Casilag, Benito Lim, Ednalaga family, El Amparo family, Arga family, Juliet Yupanco, Josie Bulanadi and family, Tina Tomagan, Angelica Tolentino, Irma Ramirez, Pelinio and Elanio family, Ana Carmela Evangelio, Rochi Harder, Mr. and Mrs. Ruben and Alice de los Santos. Natatanging kahilingan para sa agarang paggaling ni na Emelita and Amelito Sevilla, Eduardo Ramirez, Ronald Salamat, Rolando and Danilo de los Santos, Mildred Recla, Zeni Lago, Rodrigo Ramirez, Rebecca Licerio, Mirna Pangilinan, Aida Concepcion, Maxine Aguado, Timothy Paul Quizmundo, Liza Lago, Enrico Abalateo Jr., Raquel Crame, at Jaire Janica Ibarra. Natatanging kahilingan ni na Ronald Salamat, Juliet Yupanco, Aji and Ferdy Del Mundo, Vanji Villanueva and family, at Yolanda Lascano. Panalangin para sa mga kaluluwa ni Reynaldo Cascasan, Conrada, Ismael, Rodolfo, Dr. Nixon C., Angelina Pineda, Jovencio Pineda, Martina Regalado, Dustin Kurt Marcos, Natividad Gonzales, Edelberto Gonzales, Consuelo and Teodoro Cordova, Alicia, Monsignor Norberto Habos, Monsignor Pepe Ramirez, Father Angelino De Feo Jr., Father Odon De Castro, Father Eric Santos, Julianito and Lorna Mercado, Rose Harder, Ronaldo Kawachi Sr., Mark Dison, Mariel, Lea May Pantino, Christian, Anthony Vargas, Rosa Haplik, Alberto Maligon, Francisco De Sena, Pasencia de Leña, Teresita Teoxon, Ramiro De Sena, Maria Alona De Sena, Antonio Consuelo, Andrian, Amodito, Corazon, Alijay, Nemesio, Victor, Ana, Juliana, Vicente, Anakena, Jose, Eric Ednalaga, Rosario Brown, Teofila, Juanito, Daisilyn, Lore, Francisco, Jose Sr., Roque, Geraldine, Batalia, Tirso and Aurelio Salveo, Leticia Orencio, Glenn Beltran, Gary, Tirso Salvieo, Michelle Angela Isip, Raimundo and Paulina Aragoza, Emperatriz Anofre, Mariano Filomeno Sr., Brigida Filomeno, Mariano Filomeno Jr., Azucena Filomeno, Corazon Saberon, Emilio Saberon, Natividad Saberon, Patricio Saberon, Leticia Lopez, Roel Diesta, Bert Diesta, Nani Estacio, Virginia, Onofre Avila, Lucio Pronton, Glenn Beltran, Gary, Dolores Paredes, Agustin and Antipas, Rian J., Andrian, at ang mga kaluluwa ng mga dating naglilingkod sa ating parokya. Tumayo po ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihilalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat,
at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami sa ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Na, sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos, Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kadakilaan sa langit. Sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparaan ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating kura paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Ubi caritas et amor. Ubi caritas Deus ibi et sa pagmamahal naroroon ng Diyos sa pagmamahal naroon ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ika-4 na linggo ng Kwaresma at ito po ay tinatawag na Militare Sunday. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, ikaw ay nakikipagkasundo sa sangkatauhan sa pamamagitan ng iyong salita, sa masigasig na pagsamba at matibay na pagsampalataya. Ang sambayan ng Kristiyano ay makadulog nawang masaya sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Matapos masakop ng Persya ang Babylonia, pinukaw ng Diyos ang kalooban ni Haring Ciro na magpabalik sa mga Israelita sa kanilang bayan at nag-utos itayo ang templo. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga kronika. Noong mga araw na iyon, sumama ang mga pinuno ng Huda, ang mga saserdote at ang mamamayan. Nakigaya sila sa nakaririmarim na gawain ng ibang bansa, pati bahay ng Panginoon na itinalaga niya sa Jerusalem ay kanilang itinakwil. Gayunman, dahil sa habag ng Panginoon sa kanila at sa pagmamalasakit sa kanyang templo, lagi niyang pinadadalan sila ng mga sugo. Ngunit hinahamak lamang nila ang mga ito at ang mga propeta at pinagtatawanan sa anumang sabihin. Kaya umabot na sa sukdulan ang poot ng Panginoon. Sinunog ng mga kalaban nila ang bahay ng Panginoon, winasak ang muog ng Jerusalem at ang malalaking gusali. Ang mahalagang ari-arian doon ay tinupok din. Ano pat ang lahat ay iniwan nilang wasak. Ang naligtas sa patalim ay dinala nilang bihag sa Babylonia. Dooy inalipin sila ng hari at ng kanyang mga anak, hanggang ang Babylonia ay masakop ng Persya. Sa gayon natupad ang hula ni Jeremias na ang lupain nakapamahinga sa loob ng 70 taong singkad. Upang matupad ang salita niyang ito sa pamamagitan ni Jeremias, pinukaw ng Panginoon ang kalooban ni Ciro, hari ng Persya, noong unang taon ng kanyang paghahari. Nagpalabas ang haring ito ng isang pahayag sa buong kaharian na ganito ang isinasaad. Ito ang pahayag ng Haring Ciro ng Persya. Ipinaubaya sa akin ng Panginoon, Diyos ng kalangitan, ang lahat ng kaharian sa daigdig, at inutusan niya akong magtayo para sa kanya ng templo sa Jerusalem ng Huda. Kaya, ang sinuman sa inyo na kabilang sa kanyang bayan ay pinahihintulutan kong pumunta sa Jerusalem. Samahan nawa siya ng Panginoon, ang kanyang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Sa pampang ng mga ilog nitong bansang Babylonia, kami rooy nakaupong tumatangis. Sa tuwinang ang iniwan naming Siyon ay aming maaalala. Sa sanga ng mga kahoy, sa tabi ng ilog nila, isinabit namin doon, yaon dala naming lira. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Sa
amin ay inuutos nang sa amin ay lumupig, na aliwin naman sila ng matamis naming tinig. Tungkol sa Sion, yaong paksa, niyong nais nilang awit. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Paano namin aawitin ang awit ng Panginoon, samantalang bihag kaming nangingibang bayan noon? Ayaw ko nang ang lira ko'y hawakan pa at tugtugin, kung ang bunga sa pagtugtog, limutin ang Jerusalem. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Di na ako aawit pa kung ang lundok sasapit. Sa isip ko't alaala, ika'y ganap na kung ang kaligayahan mo ay hindi ko hahangarin. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Noong tayo'y lugmok sa kasalanan, ang Diyos ang unang kumilos para iligtas. Binuhay niya tayo at pinangakuan ng kaluwalhati. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na inuukol niya sa atin. Tayo'y binuhay niya kay Kristo kahit noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristong Jesus. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Tayo'y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus, upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti, na itinalagan na ng Diyos para sa atin noon pa mang una. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Wika mo'y aming diringgin, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutukin. Pag-ibig sa libutan ng Diyos ay kayo na lang, kaya na anak, higay upang mabuhay ay ganun ang nananalig. Uy, aming diringgin, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutukin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo,
Kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinahatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon, nahayag na ang kanyang mga ginagaway pagsunod sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-4 na linggo ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay at tinatawag itong Linggo ng Letare o Letare Sunday. Sabihin nyo nga po, Letare. Ito ay wikang Latin o salitang Latin na nangangahulugan sa Ingles na rejoice. So sa Tagalog, magsaya, magdiwang o makigalak. Magalak tayo kasi malapit na ang atin pong pagtatapos ng ating paglalakbay. Bang nakikita mo na yung finish line ng ating tinatahak. At kapag gano'n, may nakikita ka na, talagang mas nagiging masaya ka na. Maraming mga pagsubok, marami mga pangyayari na minsan pinanghihinaan tayo ng loob, pero kapag nakikita mo yung dulo, ay nabubuhayan ka na ulit ng loob. At ito yung paanyaya sa atin ngayong linggong ito, na mabuhayan tayo ng loob at habang ipinagpapatuloy, hindi tayo titigil pero magpapatuloy tayo, pero ngayon ay mayroon ng saya, mayroon ng, kumbaga, yung mood natin ay patungo na doon sa mas matinding kaligayahang mararanasan natin. Kaya ngayon, sa linggong ito, ipinapakilala sa atin itong tagpo ng pag-uusap ni Nicodemo at ni Jesus. At ipinapaliwanag kay Nicodemo yung tunay na kahulugan ng pag-ibig. Mahal tayo ng Diyos. Sabihin niyo nga po, mahal ako ng Diyos. Madalas pinagdududahan natin ang pagmamahal ng Diyos sa atin. At madalas din naman ay binabaliwala natin ang pagmamahal ng Diyos na ito sa atin. Sa kasaysayan, sa lahat ng mga narinig natin mga pagbasa sa linggong ito, sa kabila ng pagtalikod, sa kabila ng pagsuway, sa kabila ng paulit-ulit na pananakit ng tao sa Diyos, ang Diyos pa rin ang gumagawa ng paraan para tayo manumbalik sa Kanya. At yung pinakamakapangyarihan sa lahat ay ang pag-ibig. Kapag nagmahal ang Diyos, kahit anong gawin ng tao, mamahalin pa rin niya ito. Sabihin niyo nga ulit, mahal ako ng Diyos. At kung muli, tatanungin niyo na naman, totoo ba talaga mahal ako ng Diyos? Totoo ba talaga? Parang hindi na ako karapat dapat mahalin eh.
Pero kung tinatanong mo ulit, totoo bang mahal ako ng Diyos at kaya akong mahalin ng Diyos? Totoo. Kaya nga sabi ni Jesus kay Nicodemo, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. At hindi niya nais na parusahan ang sanlibutan. Kaya ibinigay ang kanyang bugtong na anak. Kaya pag tinitingnan po natin yung krus na sa atin, sa pananampalataya natin, sige nga po, tingnan nyo nga. Ang krus na yan, bagaman mayroong tao na nakapako, mayroong tao na duguan, pero yan ang simbolo ng pag-ibig ng Diyos. Nandiyan dyan, hindi para paulit-ulit na, minsan sinasabi, ano ba, tinotorture nyo ba ang Diyos sa ibang pananampalataya? Ano ba, natutuwa ba kayo na mayroong nahihirapan? Kaya nga, gamit ang ating pananampalataya, kapag sinitingnan natin ang krus na yan, kung saan ipinako o nakapako si Kristo, ang maalala nawa natin at maramdaman natin ay ganyan tayo kamahal ng Diyos. Na handa siyang magsakripisyo, handa niyang ialay ang kanyang sariling buhay para sa kanyang minamahal. Kaya kung hindi pa tayo matatauhan, kung hindi pa tayo mapupukaw yung ating damdamin, at masasabi, grabe ang pagmamahal ng Diyos sa akin. Na sa tuwing nagtitipon-tipon tayo dito, sa tuwing makakakita ka ng ganyang imahin o larawan, ang maramdaman nawa ay yung pagmamahal ng Diyos. At dahil ito yung ibinigay ng Diyos sa atin, kaya tayo din, meron tayong kapasidad na magmahal din. Yun nga lang, talagang sinusukat natin ang ating pagmamahal base sa pamantayan ng mundo. Yan sinasabi, pag nagmamahal ka, masaya lang. Pag nagmamahal ka, walang hirap, walang sakripisyo. Pag nagmamahal ka, walang gutom, walang sakit, walang... Ganun ang ano natin ang pagmamahal. Kaya ang bilis sumuko ng tao kapag ito ang pamantayan ng pagmamahal na natutunan o tinatanggap niya. Pero muli, ito ay isang desisyon. Kaya nga yung pagmamahal ay desisyon. Hindi lang basta naramdaman o nararamdaman. Na para bang ngayon nararamdaman ko mahal kita, bukas biglang nawala na. Hindi na kita mahal. Hindi ganon ang damdamin. Hindi ganon yung emosyon. Kundi yung pagmamahal ay araw-araw magdidesisyon ka, mamahalin ko pa rin ito. Ganyan ang ginagawa ng Diyos sa atin. At muli, hanggang saan, hanggang kailan ang pagmamahal na ito? Hanggang araw-araw. Hanggang matapos tayo sa mundong ito at sa kabilang buhay, mahal pa rin tayo ng Diyos. Kung tutuusin, marahil, kung kahit ang mga taong napunta sa impyerno, yung mga napunta sa impyerno o mapupunta sa impyerno, ito yung mga tumanggi sa pag-ibig ng Diyos. Napunta doon hindi dahil pinarusahan ng Diyos. Napunta doon dahil yun ang pinili nila. Dahil hindi nila pinili ang Diyos. Pero sa tingin ko, kahit yung mga nando doon, hindi naman nawala ang pag-ibig ng Diyos. Hindi ito mawawala. Pero yun nga lang, kailangan mong magdesisyon. Gumagawa ang Diyos araw-araw ng paraan. Gumagawa siya para mas maiparamdam sa atin na tayo ay mahal niya. Pero kailangan natin itong tanggapin. At kapag tinanggap natin, siyempre nandoon din yung kaakibat na susunod ba tayo sa Kanya. Ano naman, kung ito ang katunayan ng pagmamahal ng Diyos, tayo, paano naman natin mapatutunayan na mahal natin ang Diyos? Minsan madali pong sabihin, mahal ko ang Diyos kasi maginhawa ang buhay natin. Pero kung sakali na dumanas tayo ng pagsubok, magkasakit tayo,
maghirap tayo, kaya pa ba nating sabihin at manatili sa pagmamahal na ito para sa Diyos? Yun yung maganda. Siguro mapagnilayan natin, no, sa linggong ito. At muli, no, yung paanyaya na magsaya tayo dahil sa isang dahilan, mahal tayo ng Diyos. Kung alam mo na may nagmamahal sa iyo, yan ang magbibigay sa iyo ng ngiti, yan ang magbibigay sa iyo ng dahilan para mabuhay pa. Kasi may nagmamahal sa iyo. May nagsasakripisyo, may nag-aalay ng oras, ng panahon, dahil mahal ka. Pero sa atin mismo nawa, hindi lang tayo yung mamahalin, kundi tayo dinawa ay matutong magpahalaga sa mga nagmamahal sa atin. Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa Simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hindi lamang tanda ng ating pagkamakasalanan ang krus ni Jesus. Ito rin ang tanda ng dakilang pag-ibig at awa sa atin ng Diyos na tagapagligtas natin. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa ang simbahan ay manatiling buhay na tanda ng pagmamahal at awa ng Diyos sa panahon ng kadiliman at kawalang pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sundan nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang liwanag ni Kristo at maglingkod sila ng may malasakit at pagkalinga sa maliliit ayon sa halimbawa ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maging tagapagpahayag nawa tayo ng magandang balita upang lalo pang dumami ang sumampalataya kay Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Pawiin nawa ng Panginoon ang puot sa ating mga puso at ang karahasan sa kapaligiran upang maibalik ang tunay na kapayapaan at katarungan sa ating bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ng ating paglingap, madama nawa ng may mga sakit at nagdurusa ang mapagpamalasakit na pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Buksan ng aking puso, turuan mong mag-alala,
sugatan ng liwanag ng pusang matangkilik tungkuling nabanal. Buksan ng aming palan, sarili maialay. Tulungan mong ihanap kami ng bagong malay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para sa paghahaing nagbibigay kagalingan, kami ngayon ay masayang nagsisipag-alay, kalakip ang dalangin, amin nawang maidangal ang pagdiriwang na ito ng banal na pakikinabang at maidulot nawa ito para sa kaligtasan ng tanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mo ang aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap nami iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti nami iyong iginararangal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sanctus, 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 Dominus Deus, Sabaoth, Plenis Uccelli, Eterna gloria tua, Hosanna in excelsis, Benedictus qui venit, in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Ama naming banal, ikaw ang mukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan,
ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ibagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo sina Oscar at Dolores na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong sila'y pumanaw, naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et debite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama
Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen.
Second collection para sa alay kapwa. Di ba't sadyang may kapwa ang sarili? Dapat kailan ng pagsisilbi at namangha ligaya'y dadalisay pag sa kapwa buhay na alay. Bawat galing gamitin sa paglingap, laging damhin kung may naghihirap. At tandaan, ganyan pagmamahalan, unang-unang atas ng kabanalan. Bawat galing gamitin sa paglingap, laging damhin kung may naghihirap. At tandaan, ganyang pagmamahalan, unang-unang atas ng kabanalan. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanglawan mo ang lahat ng tao na isinisilang sa daigdig na ito. Sa kaloob mong liwanag, tanglawan mo ang aming kalooban upang ang dapat naming isaloob na iyong ikinalulugod ay lagi naming isaisip at ikaw ay aming wagas na maibig sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Nalalapit na po ang mga gawain natin para sa mga mahal na araw. Paki-standby lang po para sa ating mga schedule. Ipopost po natin sa social media at patuloy ni i-anunsyo sa mga susunod po mga araw. Yung regular po natin na gawain ay tuwing Biyernes, yung ating pong pag-iistasyon ng krus sa ating pong komunidad. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Walang sinumanang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinumanang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Sa ating pagmamahalan at paglilingkod sa kanino man, tayo ay nagdadala ng balita ng kaligtasan. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Sabay-sabay ngang magawitan ng mga bansa, tayo'y tinuring ng Panginoon bilang mga anak.
isa't isa.